January 28, may nangyaring isang malaking sunog sa supermarket sa Fairview. Totoo nga ba na napredict ni Rudy Baldwin na mangyari ito? Halos maabo ang isang malaking supermarket sa Quezon City matapos lamunin ng apoy na umabot sa ikalimang alarma. Usap-usapan ngayon sa social media ang nangyaring sunog sa supermarket sa Fairview. Pero hindi lang basta sa sunog ang pinag-usapan, kundi sa isang kakilakilabot na prediksyon na sinabi ni Rudy Baldwin. January 20, nagpost si Rudy Baldwin patungkol sa nabibisyon niyang mangyayaring sunog sa Fairview. Ayon sa kanya, mga taga Fairview, masyadong malawak at malaking sunog ito. Hindi ito kalayuan sa KFC. Meron ako nakikitang seafood na restaurant at meron nagtitinda ng milk tea. Malawak ang sunog na to na halos umabot ng ilang alarma. At isa pang sunog ay kalapit lang sa mall at may nakita akong paradahan ng tricycle. January 20 niya ito ipinost at ang nangyaring sunog sa supermarket sa Fairview ay January 28 naman. Ang ibig sabihin lang nito ay halos lahat ng sinabi niya ay tumugma sa nangyari. Dahil may malapit na KFC din sa nasunog na supermarket at meron ding seafood restaurant dito. At ayon sa kanya, ilang alarma daw ang aabutin ng lakas nito. Tumugma din sa lakas ng sunog dahil umabot sa fifth alarm. At ayon pa sa kanya, ang sunog na nangyari ay kalapit lang daw ng mall. Tumugma ito dahil kabilang kalsada lang nito ang SM Fairview. Halos lahat talaga ay tumugma sa prediksyon niya. Kaya isang kakilakilabot ang nangyaring ito. Dahil hindi lang siya nangyari ng basta-basta lang, kundi na-predict ng isang tao na mangyayari ito 8 araw makalipas ang malaking sunog. Dahil sobrang curious kami sa nangyari ay nagpunta ang BTC Boys sa nasunog na supermarket para makita ito ng personal. Ngayon mga kaibigan, ikakarating na namin dito sa Robinsons at dun sa kabila mga kaibigan, dun yung nasunog na Landers tol. Ngayon pupuntahan namin tol at titingnan namin kung ano yung kalagayan ngayon doon, kung ano sitwasyon. Naglakad na kami papunta sa nasunog na supermarket. Pagdating namin dito ay kinilabutan kami dahil sobrang lawak ng nasunog na supermarket. Halos lahat ng parte ay nasunog na. So yan mga tol, kung napapansin nyo, nandito tayo sa may harap ng Landers na kung saan kagabi lang ay dito ay may naging malaking sunog. Kaya tatalakayin natin to ngayong araw at susubukan natin makapasok kung papayagan tayo ng mga namamahala dito. Kaya tara! Sinubukan naming magpaalam kung pwede kaming makalapit ng konti para makita ang nangyaring epekto ng sunog, kaso hindi kami pinayagan. So yun mga kaibigan, naglalakad tayo ngayon dito tol. Nililibot namin yung kabaan na itong Landers tol eh. Hindi kami pinapalapit tol kasi daw sabi ng isa sa mga pulis na napagtanungan namin, ninakawan pa daw to tol. Kaya bawal lumapit kasi pwedeng maging tol, prospect tol, pwede kang maging suspect. Kaya ngayon iniikot lang namin tol, naghahanap kami ng pinaka best angle na mapupuntahan namin kasi hindi namin mabidyoan ng maayos eh. Tama ang narinig nyo, hindi pwedeng lumapit sa mismong harapan ng supermarket dahil bali-balita ay meron daw mga fire volunteers na nagnakaw ng mga produkto ng nasunog na supermarket. Iniimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection ang viral video ng ilang individual na umano'y nagnakaw ng ilang grocery items mula sa nasunog na Landers Superstore sa Fairview sa Quezon City noong January 28. Makikita ang ilang bombero na tiningnan at kinuha pa umano ang ilang alak sa nasunog na supermarket. Ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection na si Fire Superintendent Anthony Arroyo, hindi nila mga tauhan ang nakita sa video base sa mga suot nila, pero patuloy daw ang kanilang pagsisiyasat dito. So yan mga tol, pinakain muna kami ng dugo pagdating namin dito ng mga bombero kasi hanggang ngayon pala tol, hindi pa pala tapos yung pagkapula nila sa apoy. So nandun pa sila sa loob, hindi pa fully finish ang ang pagpatay nila ng apoy. Grabe. Kaya naglugaw muna kami dito. Grabe yung ng impact niya hanggang ngayon, amoy na amoy pa rin yung niya, yung pagkasunog niya. Yung Uling? parang uling na abo, na parang plastic na basta sunog siya, amoy na amoy hanggang ngayon. Alam mo yung abo na nabasa? Ganon yung amoy niya. Napakating pa nga lang tayo kanina no? Amoy na, layo pa eh. Dahil sa hangin, tsaka yung alikabok. Sobra. Idiniklara ng fire out ang sunog, pero hanggang ngayon ay marami pa ding mga bumbero ang nandito para siguro masigurado na wala nang natirang kahit na anong apoy. Alam nyo ba na bago pa lang to? Oo, almost bago pa lang talaga. Alam mo yun na di pa nga ako nakakapasok dito na wala na agad. Ang tanong ba natin, i-renovate ba yan o iba na ang magmamay-ari niyan? Ibang building na or mananatiling Landers pa rin? Ano sa tingin mo? Siguro tol ako, hindi na. Siguro kasi
meron ng ibang hahawak or tatayuan na ng panibagong kumpanya yan. Sobrang na-curious talaga kami tol. Tapos napapaisip din talaga kami kung totoo talaga yung prediction ni Rudy Baldwin tol. Kasi hindi kami naniniwala sa mga prediction eh. Pero sa nangyayari tol, parang napipredict niya talaga tol as in. Ang post ni Rudy Baldwin mga kaibigan ay January 20 at nangyari to January 27, di ba? 1 week lang ang makalipas tol, di ba? Nagkatotoo yung prediction niya. Kaya kami hindi kami naniniwala, pero ngayon napapaisip na kami kung totoo nga ba yung prediction na nagawa ni Rudy Baldwin tol. Lumabas sa estimate damage ng BFP, ang napakalakas na sunog sa Landers ay tumupok ng 500 million pesos. Kalahating bilyong piso ang naging pinsala ng sunog na ito. Sobrang nakakapanghinayang kung iisipin, pero ang mahalaga, walang buhay na nasawi sa nangyaring sunog na ito. Ginawa namin itong video na ito para alamin kung tunay nga ba ang nagiging prediksyon ni Rudy Baldwin. Wala tayong kasiguraduhan kung na-predict nga ba talaga niya ang nangyaring sunog sa supermarket na ito. Pero isa lang ang malinaw, merong kakayahan si Rudy Baldwin na magkaroon ng vision na maaaring mangyari sa hinaharap. Pero kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba sa prediksyon ni Rudy Baldwin?